Nitong nakaraan, binunto na ng Tropical Storm Enteng ng labis na ulan na siyang nagdulot ng flash floods at tila naging catch basin pa ang Antipolo City. Maraming nagtaka sa kung bakit nangyari ito sa isang mataas na lugar at kung susumahi ng panig ng mga matatagal ng residente. Nito lamang 2024 daw nang makaranas sila ng matinding sakuna dulot ng isang bagyo na kung saan laman ng kaliwat kanang balita ang lagpas taong baha na halos magpalubog pa sa maliliit na kabahayan, gayon din ang nakapanlulumong ragasa ng tubig na tumangay sa maraming sasakyan sa lungsod maging sa kalapit na bayan. Dito muling binalikan ng ilang residente ang nangyari sa Cherry Hill Subdivision na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling paalala sa kung paano tayo naparurusahan ng inang kalikasan. Sino ang dapat sisihin at saang aspeto nagkulang kung bakit naganap ang nakapanlulumong trahedya? Maaari pa rin kayang maganap ito sa hinaharap? Tunghayan hanggang sa pinakadulo ng videong ito dito sa Haunted History. Magandang gabi bayan. 12 ang nalibing ng buhay sa biglang pagguho ng lupa kagabi sa may Cherry Hill Subdivision. Ang naturang trahedya ay naganap habang patuloy ang paggagupit ng malalakas na pagulan sa buong Metro Manila at Rizal. August 3, 1999. Dakong alas 7 ng gabi. Bagamat may babala dulot ng malakas at walang humpay na pag-uulan, nailibing ng buhay sa tinatayang 45,000 cubic meters ng putik, bato at konkreto ang ilang residente ng Cherry Hill Subdivision. Sa tala, umabot ng 58 katao ang idineklarang nasawi habang nasa 378 kabahayan naman ang nawasak at tuluyan na naibaon. Ayon sa mga artikulong nakalap ng Team Haunted History, sinasabing bago pa man ang trahedya, kakikitaan na ng mga bitak sa pader o dingding ang ilang kabahayan sa Cherry Hills. Ilang buwan bago maganap ang landslide, ayon sa mga homeowners na bukod sa mga bitak ay kapansin-pansing nahihirapan na rin silang magsara ng kanilang mga bintana at pintuan na siyang indikasyon ng hindi magandang pundasyon na kinatitirikan ng kanilang bahay. Ang nakakakilabot pa rito, bagamat hindi maganda ang naturang senyales, ay nagpapatuloy sa paglawak ang ilang mga cracks sa mga kabahayan na nagbunsod upang mag-evacuate na ang ilang residente. Ayon sa mga pahayag ng mga survivors, matatansyang segundo lamang ang itinagal ng pangyayari. Karaniwan sa mga pahayag ng mga biktimang nakaligtas, 2 malalakas na dagundong umano ang kanilang narinig at wala sa hinagap na ito pala'y nagmumula na sa landslide. Labis ang pagkabaon sa putik, lalong-lalo na ang mga nasa ibabang bahagi ng subdivision na ayon sa mga ulat ay kasalukuyan na rin sanang nag-aayos upang makapag-evacuate. Sa datos na nakalap ng Team Haunted History, ang Cherry Hill Subdivision sa Antipolo sa lalawigan ng Rizal ay matatagpuan sa isang elevated terrain cut at napaliligiran ng 2 pang subdivision sa panahong iyon, ang Park Village Subdivision at Peace Village. Sa pag-aaral ng mga eksperto, tinatayang 5 ektaryang lupain ang nasasakupan ng Cherry Hill Subdivision na kung saan halos lahat ng kalsada sa loob nito ay sementado, habang ang mga residential units ay karaniwang single-story o 2-story houses, either single detached o row housing. Sa pagsisiyasat ng mga materyales, sinasabing light roofings ang ginamit
with hollow block wall construction and reinforced concrete columns on isolated footings ang estilo na mga kabahayan rito. Kung babalikan ang timeline, sinasabing 5 taon bago maganap ang trahedya ay kakikitaan na ng mga ikangay early warning signs na hindi ligtas tirhan ang mga housing units sa Cherry Hills. Bukod sa mga unang nabanggit na lumalaking bitak na nagsimula lamang sa mga ikangay hairline fissures sa mga dingding at maging sa pundasyon ng bahay, ang mga sementadong kalsada din sa subdivision ay kinakitaan na rin pala ng mga cracks. Ayon sa mga report, nagkaroon na umano ng reklamo ang mga homeowners sa kanilang mga developer kaugnay sa mga nakikitang bitak na kung saan inakusahan pa ng mga ito na gumamit ang mga developers ng substandard at tinipid na mga materyales kung kaya't ang offer ay low-cost housing unit sa mga katulad nila. Subalit mariin namang tinutulan ito ng mga developers. Bagkus ay sinabi pa umanong ang mga homeowners mismo ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng mga bitak ang kanilang mga kabahayan at ito ay dulot ng mga ginawa kasi nilang renovations. Sa tala, taong 2001 nang ibaba ng local court ang kautusan na arestuhin ng 3 opisyal ng Philippine-Japan Solidarity Corp na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng subdivision. Kabilang sa mga opisyales na inaresto ay ang presidente ng kumpanya, ang general at assistant general manager na pare-parehong sinampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree 957 o mas kilala bilang Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree, subalit nakapagpiyansa ang mga ito. Mariing iniutos naman ng Housing and Land Use Regulatory Board sa developer ng Cherry Hills na bayaran ang danyos na nagkakahalagang 89 million pesos kasabay ng pagbabalik sa halagang ibinayad ng mga residenteng kumuha ng unit sa kanila. Subalit umapela ang kumpanya sa naturang desisyon. Kung pagbabasehan ng mga ulat na isinagawa ng mga eksperto, ang malakas at walang tigil na ulan na tumagal na ng 3 araw ang nakapag-trigger sa pagguho ng lupa. Nang panahong iyon, na-enhance ng active low pressure area ang pag-uulan at pagsapit ng July 28, tuluyan nang naging bagyo ang sama ng panahong ito at tinawag na Bagyong Ising na may international name na Olga. Hindi man direktang naglandfall, subalit ang ulang dala nito na naranasan sa malaking bahagi ng Kamaynilaan kabilang ang mga karatig lalawigan nito ay masasabing hindi pangkaraniwan. Sa opisyal na tala, aabot sa 109 ang nasawi dahil sa walang humpay na pagbabaha dulot ng continuous monsoon rains, ngunit mas malala pala ang magaganap sa Cherry Hills. Sa mga ulat ng eksperto at sa kanilang mga opisyal na datos, ang dami ng tubig na ibinagsak ng ulang dulot ng Bagyong Ising sa halos 3 araw ay katumbas ng 120 days na normal rainfall tuwing rainy season. Base sa parehong ulat ng fact-finding committee, ang naitalang actual rainfall ng panahong iyon ay may kabuuang 523.3 mm na abnormal kumpara sa karaniwang naitatala ng State Weather Bureau Observation Station na 517.3 mm. Ito ang itinurong dahilan ng mga developer ng Cherry Hills. Ang hindi normal at malaking volume ng tubig na siyang nagpalambot sa kalupaan ng Cherry Hills at nagdulot kalaunan ng pag-collapse nito. Bagay na bahagya namang tinutulan ng mga geologist mula sa University of the Philippines o UP dahil ayon sa kanilang grupo, hindi maaaring ibaling sa dami o volume ng ulan ang nangyaring trahedya
at maaaring ang ilan pang mga aspeto ay na-oversee ng mga developers. Iginiit nilang hindi dapat isisi sa walang humpay na ulan ang naturang trahedya. Ang ibang factors na tinukoy ng mga geologists ng UP ay ang geological characteristics ng lokasyon na siyang nagpahina palalo sa lupa nito at nag-contribute sa landslide. Sa masusing pag-aaral ng mga UP geologists, natuklasan na ang rock bed composition sa ilalim ng subdivision ay may maliliit na butas habang ang ilang bahagi ay buhaghag. Kaya sa madaling salita, madaling lusutan ng nasisipsip na tubig tuwing maulan. Sa parehong report, lumabas na marami rin ang amount ng swelling type na clay sa bisinidad at ito ang nagbunsod upang kanilang i-conclude na ang naturang uri ng expandable clay ay ang mga uri na kapag saturated na ng tubig ay kusang mag-i-slip. Ibukod pa ang natural slope ng kalupaan na kakaunti ang halaman at puno at idagdag pa ang pre-existing fractures ng rock bed na siyang mas nagpahina pa sa land area. Base sa mga pahayag ng naturang grupo, maiiwasan sana ang Cherry Hills disaster kung nagkaroon ng masusing geological survey bago tayuan ng bahay ang naturang bahagi ng lupa sa antipolo. Ito anya ay maaari ring makapagbigay ng impormasyon at gabay sa mga developers upang mag-adjust sa kanilang construction plans. Sa punto pa nga na nagkakaroon na ng fissures o cracks, dapat na umano silang naghinto sa pagpapatayo ng iba pang housing units sa ibang bahagi ng subdivision. Ibukod pa ang katotohanan na ang ganitong klaseng warning signs ay mas nakakatakot na indikasyon kung lindol naman ang pag-uusapan. Dahil sa naganap na trahedya, umamin ang Mines and Geosciences Bureau o MGB ng Department of Environment and National Resources o DENR na tila naging maluwag sila upang mabigyan ng pahintulot ang mga mass housing development, gayon din ang mga low-cost housing units na hindi pasado sa environmental regulations. Ayon sa ahensya, bago ka raw makakuha ng Environmental Compliance Certificate ay marapat na magsumiti muna ang developer ng kanilang project description. Lumabas rin na bago mangyari ang Cherry Hills landslide, hindi pala nire-require ng DENR ang mga developers ng housing na mag-conduct ng environmental impact assessment sa kanilang target area na patatayuan ng subdivisions. Sa opinyon ng ilang eksperto, ang magiging halaga ng housing units ay maaari daw kasing maisangkalan. Madali umanong lumapit sa mga geologist upang manguna sa kung tawagi Engineering, Geological and Geohazard Assessment o EGA sa mga housing projects at maaari nga din daw umabot sa halagang 60,000 pesos kapag magha-hire ng isang ekspertong magsasagawa nito. Bagay na minsan ay nababypass ng ilang mga developers ng mga housing projects sapagkat magdudulot din kasi ito ng paglobo ng construction cost lalo kung susundin nila ang mga magiging rekomendasyon ng mga nasabing eksperto. Ang masaklap lamang rito mga ka-haunted history na maaaring kayo ay sasang-ayon sa pahayag namin na sa tuwing nagkakaroon ng trahedya ay saka lamang kumikilos ang mga ahensya ng gobyernong involved rito. Katulad na lamang ng mga naganap sa Baguio City nang yanigin ng malakas na lindol noong 1990. Dito na ngayon nagsimula ang pagsesecure ng certification mula sa Mines and Geosciences Bureau o MGB bago ka pwedeng makapagpatayo ng subdivision. Parehong-pareho nang matapos ang Cherry Hills disaster. Matatandaang noong March 14, 2000, naglabas ng administrative order ang DENR na siyang nagre-require sa mga housing project developers at iba pang infrastructure projects na mag-conduct muna ng EGA
sa target area bago sila i-issuehan ng environmental certificate. Nagrereklamo at napapakamot na lamang ng ulo ang ilang mga developers sa naging aksyon ng DENR dahil ayon sa mga ito, istrikto ang naturang pamamaraan. Subalit nanindigan ang DENR na ito ay para sa security at safeness ng housing na kanilang ibebenta sa publiko at upang hindi na maulit ang mga parehong senaryo sa nakaraan. Ayon pa sa kanilang pahayag, matutunawa sa hagupit ng kalikasan ang mga ganid na developers na ang nais lamang ay pera. Samantala, taong 2008 nang pagtibayin ng Court of Appeals o CA ang 15-page decision ng Department of Justice o DOJ na ipagpatuloy ang criminal prosecution sa developers ng Cherry Hills Subdivision. At syempre kaugnay pa rin ito ng naganap na trahedya na kumitil sa buhay ng mga residente sa Antipolo City. Ang naturang resolusyon ay noon pang August 27, 2002 at inisyu ng nooy Justice Secretary Hernando Perez. Nakasaad rito ang paglabag ng mga developers sa Presidential Decree 957 na nagre-regulate sa pagbenta ng mga subdivision lots at condominium units na may kaugnayan rin sa Batas Pambansa bilang 220 na siyang nagtatakda ng standards at technical requirements para sa economic and socialized housing. Sa pamamagitan ng resolusyong isinumite ng DOJ, binaliktad nito ang kautusan ng Antipolo City Prosecutor's Office na siyang nag-dismiss sa criminal complaints na inihain ng mga Cherry Hills residents kontra sa mga opisyales ng PhilJazz na siyang developer nito. Sa kabila nito, umapila sa CA ang presidente ng PhilJazz na si Tirso Santillan kasabay ng pagkwestiyon sa katiyakan ng mga impormasyon ng DOJ kaugnay sa kaso. Diin ng kampo ni Santillan, hindi sila maaaring usigin ng ilang counts sa parehong offense na mula sa magkakaparehong set of facts sapagkat ito umano ay paglabag sa kanilang karapatan against double jeopardy. Giit pa nila, hindi sapat at walang jurisdiksyon ng DOJ upang madetermina kung may paglabag sila sa Presidential Decree 957 sapagkat ang naaangkop na ahensya na dapat magdedetermina kung meron nga ba talaga silang nalabag sa Housing and Subdivision Laws ay walang iba kundi ang Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Sa isang banda, malaki ang paniniwala ng mga biktimang pamilya ng trahedya na ang ginawang paghahain ng petisyon ng mga opisyal ng PhilJazz ay hakbang lamang nila upang maantala ang agarang pag-usad ng kaso laban sa kanila. Magpasa hanggang ngayon, tila nananatiling case unclosed ang Cherry Hills tragedy. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating pagbabalik tanaw sa madilim na kasaysayan at sinapit ng Cherry Hills Subdivision sa Antipolo, Rizal. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga topic o episode, maaari kang mag-iwan ng komento, partikular sa mga karagdagang impormasyon na hindi natin nabanggit sa episode na ito o kaya naman na mga topic suggestions. Mga topic na pwede nating i-feature at nais mong mapanood dito sa ating channel. Lahat ng yan ay ibagsak at ikomento sa comment section. Siyempre wag din kakalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red, ang boses sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at sa Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.